Hello people! 1, 2, 3, smile. At ito naman ang lunch serye kanina. Dumating na nga yung amo kong lalaki kaninang madaling araw. At syakriya, ang request niya today sa lunch. Gumamit ako dyan ng lamb meat with bones. Papakuluan natin yan gamit ang pressure pot at maglagay tayo ng maraming onion dahil ang syakriya mas maraming onion, mas masarap. Nagka din ako ng bay leaves at paminta. Papakuluan natin gamit ang pressure pot ng 40 minutes. At nag-request din siya ng fatush salad. Habang nagpapalambot ako ng karne, nag-prepare na ako ng mga gulay na pangsalad. Sa fatush, kailangan natin ng green bell pepper, kailangan din natin ng kamatis, cucumber, at kailangan natin ng white onions. Pwede naman yung red. At sa mga dahon naman, kailangan natin ng lettuce, red shla or alusiman. Red shla to sa kanila eh. Tapos, itong fresh mint leaves. Magkakasama ko yung hinimay-himay para sabay ko ng malinis at mahugasang mabuti at madry. Ang sabi ni amo, kunting salad lang, kaya dapat kunti lang yung magawa natin. After naman nahugasan yung red shla, lettuce, at mint, ay hinalo ko na doon sa mga ginayat nating gulay kanina. Saka ko naman iset aside yun para mamaya na yan i-mix. Tapos, itong malunggay na to, nung nakarang araw pa to, diba, hindi pa talaga natin naluto. Kasi nga kahapon, biglaang naka-Jollibee tayo. Meron na tayong nakareding pinakuloang munggo. Tapos itong leftover nating isda na pinirito para talaga to sa munggo. Kaya tinabi ko talaga. So magisa na tayo ng mga pangpabango dyan or aromatic. Sibuyas at maraming bawang. Kumakain naman ako ng syakriya. Kaso lang, sayang naman yung ating malunggay at hindi magamit, no? Pagkatapos nagisa yung sibuyas at yung bawang, nilagay ko na yung kamatis. Ginisa ko munang mabuti bago ko nilagay yung munggo. Then nagkada ko ng hot water. Hot water para mapadali. Tapos, ang yung ating munggo ay medyo pangit siya, hindi maganda, hindi siya malapot. Hindi siya malabo, parang ganun ba? Parang, basta, iba. Tapos, ilagay ko na yung ating piniritong isda. Double time na tayo dahil meron tayong estudyanteng susunduin. Sa kabilang pot, nagpamelted ako ng butter, pwede naman oil, and then, nagprito lang tayo or nagisa lang tayo ng vermicelli noodles na cut until mag-golden brown lang yan para yan sa sharia rice. Inad ko na yung ating kalahating basmati rice yan, kalahating kalros rice ang ginagamit ko dito. Tapos, naglagay na ako ng tubig intended para sa rice and then naglagay ng salt. Tapos, ganyan na yung itsura niya. Pag nawala na yung tubig, saka na yan tatakpan at i-low fire. Balik naman tayo sa ating munggo sa kabilang pot. So, napakulo na nating mabuti yung tubig na nilagay natin, tinimplahan na, saka natin inad yung malunggay. At pinatay ko na yung apoy dyan, tapos saka tinakpan. Okay na yan, pati yung rice, pain-in na lang. Nagmamadali ako dyan dahil aakit pa ako sa second floor para maglinis bago ako magsundo ng estudyante. Tapos yung ating karne, tapos na nating pakuluin at lumambot na yan dahil 40 minutes na yan, siguradong malambot na. In a blender, ilagay natin yung pinakuluan nating onions dahil marami yon, mga 4 na pirasong malalaki. Dapat nga buo para hindi tayo mahirapan magtanggal dyan. I-separate natin yan dahil isasama natin yan sa yogurt pag blend. Dahil sa konti lang yung mga among kakain, kasama yung alaga, so konti lang din yung dapat na sabaw. So yung ginamit ko dyan ay 5 cup lang na yogurt. Yung i-blender natin dyan is yung boiled onion, tapos yogurt, 1 itlog, at 2 kutsarang all-purpose flour. I-blend lang natin yan until mag-smooth ang texture, and then after na blend, ilagay natin sa pot. Then, naglagay ako ng konting tubig from the boiled meat. Konti lang. Pwede namang dagdagan mamaya pagka medyo malapot pa. At hahaluin natin yan habang nagpapakulo. Wait, 1, 2, 3, smile with beautiful eyes. Ang pangpalasa niyan, asin, paminta. Gusto kayo kung anong i-add nyo dyan na pangpalasa. Pagka ganito na yung lapot niya, pwede na yan kasi nga mamaya lalapot pa yan. Pagka mainit na yung sabaw, ay pwede natin i-add yung boiled meat. So, ganyan lang kasimple yung syakriya. Okay na yan, pero kailangan ko pang magsundo ng estudyante bago sila mag-lunch. So, mamaya, iinitin ko na lang yan. Pagka mag-serve niyan, sila nang bahala maglagay ng paminta. Bali, meron tayong isi-serve na paminta mamaya. Ready na rin yung ating kanin. Tapos, bago ako nagsundo ng estudyante, binigyan ko muna yung taga-maneho ng pagkain. Kasi nga, marami naman yung munggo at yung isda.
After kong nagsundo ng dalaga naming alaga, ininit ko na agad yung shakriya and then yung rice na sa microwave ininit. And then, nag-message pala si amo na medyo malate siya ng dating kaya mauna muna yung mga anak niya. Dapat ay halo ko na dyan yung sauce kaso lang nga malate si amo kakain kaya siniparate ko na. Hindi pala ako gumawa ng sauce today kasi meron pa kaming available. And then yung tinap ko doon is yung arbic bread na pinirito at ginawang crispy. Ito na yung ating shayriya rice, ready na yon at yung ating shakriya naman, enough lang yung nilagay ko or sinerve ko para lang sa dalawang alaga. Hindi ako kumain yan dahil meron tayong munggo with malunggay na may isda. Pag kumakain sila niyan, meron silang katabing black pepper. Sila na yung maglagay doon sa kanilang plato. Sobrang sarap niyan, kaso lang meron tayong munggo. Grabe, ang dilim ng nakabukas na yung mga ilaw namin pero madilim pa rin guys. Para siyang uulan. Ganon. 1, 2, 3, smile. Kain. We have munggo na may isda, na may malunggay. Naluto na yung malunggay natin kasi ininit natin uli. We have fatush salad. Unahin natin yung salad. Ang proper way pagkain ng salad is unahin dapat yung salad. It's like appetizer na dito ka na mabubusog bago yung kain. Main dish. Ganon. Kain. Tingnan mo kung lalaki. Hindi ko alam anong oras yan darating. Nahabol niya yung mga trabaho niya. Nakabinbin. Kain. Parang yung kanin, hindi ko na makakayang kainin. Kailangan ko maubos. Dito na lang tayo. Munggo naman to eh. Ang pangit sa munggo na nabili ko, hindi siya malapot. Tama-tama yung sabaw sa makulimlim na panahon